Ako po si Jinilyn D. Jimenez. Lumapit po ako sa Bitag, Kilos Pronto para isuplong ang aking dating asawa. Hiwalay na kami po sa halos mag-5 taon na. Hindi ko po kasi na mangyari sa akin to na kukunin niya lahat ng mga dokumento ko. Passport, mga valid IDs, voters, SSS, OWA, lahat po ng ID ko. At sabi niya, ang anak ko gusto lang daw makipag-usap sa akin, makipagkita, pero ayaw ko na kasi mag-commit sa kanya kasi nininervyos ako sa kanya kasi tuwing makita ko siya, natatrauma na ako sa kanya kasi mga nakalipas namin nung kami pa nagsama. Sinasaktan. Ako na siguro ang pinakamartir. Ako kung ano baka mamaya na po mangyayari sa akin. Sana lang, nais ko lang naman maayos sa lahat na mabalik sa akin yung mga IDs ko. Tsaka nung wala na kaming anuan sa isa't isa, wala na kaming pakialamanan. Nasa trabaho po po ata sila. Nasa trabaho daw. Magkakatrabaho po kami sa mga provincial. Ano oras kaya yung uwi? 12 yung uwi nila eh. 12 ng house. Jesse. Mamaya pa yung labas niya. Malauna pa yan. Kasi pag alas 12 yan, alas 12 rin kasi nagarawa. Kasi driver siya eh. Pag driver kasi, 12 hours talaga yung duty. Kasi ganito, ang passport kasi pag-aari ng gobyerno na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Okay, ang pwede lang maghawak ng passport at ng ID, inuman, ay yung kanina nakapangalan, yung... Opo, ganito po kaya ko kinuha yung passport niya, ninakawan niya ako ng pera. Kaya nasa akin yung passport niya. Magkasawa kayo, di ba? Opo. Ganito, bilang mag-asawa at kasal kayo, hindi mo siya pwedeng pagnanakaw. Kasi po, matagal na yung binaliwala niya ako. 3 taon na po akong tumatawag sa kanya. Binaliwala niya ako. So, Yung mga anak namin, nasa probinsya, nilayo niya sa akin. Galing siya ng abroad, dumating siya, minsan hindi niya dinala yung mga bata. Sir, dito, whatever reasons nga, no? Kahit anong rason man yun, hindi pa rin tayo allowed umawak o yung passport. Okay. Nag-usap kami kanina, bibigay sa akin, bibigay ko rin yung passport niya lahat. Pero hindi mo pwede ipatubos yun, bro. Bawal yun. Makakasuhan ka doon. Ay, paano yung pera ko? Okay. Usapan nyo. Ibibigay ko yung passport. Kung wala kang pera, bibigay ko yung passport ko. Bibigay ko lahat ng ID. Kukunin ko. Kukunin ko lang sa lecture, ha? Ako bilang barangay chairman, gusto ko na kayo ay magkaayos ko kahit na anong mga problema ang dumarating sa inyo. Galit sa akin dahil dito sa passport na to, ID mo, checkin mo kung kulang. Buong buo yan. Kahit hindi mo na ibalik yung pera, wala tayong pag-usapan. Pero ikaw sir bilang asawa, gusto mo pa rin makipagbalikan sa kanya. Eh, yung problema po, may kinakasama na po siya. May tanong lang po, bakit ayaw mo na sa asawa mo? Dahil po sa pagkatao niya, sir. Ganyan siya, mabait siya sa pero pag kami na magkasama doon, pag nalasing yan, iba po kasi yan pag nalasing. Ayan na, andyan na sa'yo. Salamat, binalik mo. Kung hindi ko ginawa to, hindi to ibabalik, di ba? Okay, total
naibalik na dahil gusto mo lang naman misis na maibalik sa iyo yung passport tsaka iba pang mga gamit. Ngayon naibalik na. Pero ang may advice ko na lang bilang barangay chairman, sana wag na po kayo magkasakitan. Dahil kung sino man ang makasakit, lalo masaktan ng babae, may pananagutan ng lalaki. Pasalamat po ako na ibalik na po talaga sa akin. Salamat po sa mga taong tumulong sa akin.